ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng anak ay isang magandang regalo na pinagkakaloob ng may kapal sa mag-asawa na naghahangad bumuo ng pamilya. Kaya nga bilang mga magulang, responsibilidad nating alagaan, mahalin at ihanda sa kanilang hinaharap ang mga anak natin. Ang pagiging magulang ay habang buhay na tungkulin at hindi natatapos kahit tumungtong na sa tamang edad ang ating mga anak. Dalawang magulang upang may magkasamang mag-alaga at gumabay hanggang sa paglaki ng isang anak. Ngunit paano kung hindi lang dalawa ang magulang ng isang bata kundi tatlo? Masasabi bang napakaswerte na niya dahil sa pagkakaroon ng higit sa dalawang mga magulang? Yan ang eksaktong karanasan na gustong ibahagi ngayong Sabado ng ating si Clarissa. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Clarissa, 31 years old at avid listener ng Barangay Love Stories. Taga Pampanga ang napangasawa ko. At dito na rin ako sa probinsya nagtatrabaho bilang high school teacher sa isang pampublikong paaralan. Meron na kaming isang anak ng asawa ko. Ang mister ko ang nag-encourage sa akin na magpadala ng kwento ng buhay ko. Lalo na at pareho naming gustong-gusto ang inyong programa. Umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa radyo at kapulutan na rin ng aral at ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat taong 2011 kung saan ay 18 years old lamang ako at magkokolehiyo. Tubong Pagsanghan, Laguna talaga ako at doon na lumaki kasama ang aking mga magulang. Mekaniko ang tatay ko at mananahin naman si nanay. Solong anak lamang nila ko. Masaya naman ang aming pamilya, lumaki akong close sa mga magulang ko. At minsan kong nasabi sa sarili ko na napakaswerte ko dahil sila ang aking nanay at tatay. Pero noong taong yon ay merong nangyari sa pinakamamahal at iniingatan kong pamilya. Anong sinabi mo? Alam mo kung anong sinabi ko. Hindi ka naman bingi, di ba? Hindi nga pero seryoso ka ba? Oo, seryosong-seryoso ako na gusto na kitang hiwalayan. Nay, ano po nangyayari dito? O buti nandiyan ka na, anak. Kumusta enrollment mo? Okay naman po, pero bakit po kayo nagsisigawan ni tatay? Doon pa lang po sa labas naririnig ko na kayo. Ito kasing nanay mo. O ako na namang may kasalanan? Hindi naman sa ganun pero… Ganun na rin yun. Tigilan mo na nga ako sa kakaganyan mo. Pati ba naman sa harap ng anak natin ako pa rin sinisisi mo? Pinagsasabi mo dyan. Hindi naman kita sinisisi. Hindi raw. Ano po ba kasing nangyayari? Bakit po kayo nag-aaway? Yang kasing tatay mo, plano na namang lumabas kasama ang mga barkada niya para makipag-inuman. Tapos nalaman ko na hindi naman pala siya pumasok sa talyer. Kasi maghapong tulog gawa ng kalasingan. Kagagaling ko lang sa patahian. Pagod na pagod ako. Tapos madadatnan ko yung tatay mo na nakabulagta sa sahig. Akala ko na paano alalang-alala ako. Sabi ng lola mo lasing daw. Hindi na niya nabuhat kaya hinayaan na lang sa sahig matulog. Totoo ba yun, Tay? Bali ang nangyari kasi… Subukan mo lang magsinungaling. Huhugutin ko talaga dila mong lalaki ka. Totoo yun, anak.
Medyo napasarap lang yung inuman namin ng barkada ko kasi birthday niya kahapon. Birthday daw, laging yun na lang ang dinadahilan mo. Yun naman kasi ang totoo. Pero kahit na po, sana naman tumanggi na lang po kayo. Yang tatay mo? Tatanggi sa alak? Parang imposible. Mahirap talagang tanggihan yung alak. O kita mo na, Clarissa? Wala nang pag-asa yung tatay mo. Pati utak niya napasok na ng alak. Sobra ka naman magsalita. Sobra na ako sobra. Ay, yung pinaggagawa mo ba naisip mong sobra-sobra na rin? Grabe ka na! Ang lala mo na! Halos pabayaan mo na yung trabaho mo, makapag-inom ka lang. Kami nga ni Clarissa hindi mo na makilala kapag lasing ka. Totoo naman po yung sinasabi ni nanay eh. Pinagmumura niyo pa kami. Kulang na lang nga po saktan ninyo eh. Pasensya na kayo. Hindi ko naman sinasadya eh. May alak lang talaga sa sistema ko noong mga oras na yun. Pero alam niyo naman na mahal ko kayo. Mahal daw. Hindi mo na ako maloloko. Kaya nga nagdesisyon na ako na makipaghiwalay sa'yo dahil sawa na ako. Pagod na ako. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa amin to. Nay, huwag niyo po kaming iwan. Ewan ko ba pero gusto ko na talaga umalis sa pamamahay na to. Ayoko na makisama sa tatay mong sakit lang sa ulo ko. Pagod na ako. Gusto ko na matahimik. Paano ako? Iiwan niyo rin ba ako? Ganito yan. Ayoko pong maiwan dito. Sasama po ako. Hindi kasi pwede ang bata doon. Nay, hindi na ako bata. Saan po ba kayo pupunta? Sa totoo lang hindi ko pa alam. Magulo pa isip ko. Siguro makikituloy na lang ako sa kaibigan ko. Habang pinag-iisipan ko kung uuwi ako kina nanay sa Iloilo. Pero kulang pa kasi yung pera ko eh. Kaya parang malabo mangyari yung agad-agad. Huwag naman po kayo umalis, Nay. Huwag niyo akong iwan. Pasensya na pero ayoko na talaga. Pagod na ako sa tatay mong walang pinagbago. Nagtiis naman ako eh. Nagtyaga sa bisyo niya pero dumating na ako sa punto kung saan sawang-sawa na ako. Ayoko na magpakatanga. Kaya nga po sasama na lang ako sa inyo. Kulit mo naman eh. Huwag ka na kasing umalis. Maawa ka sa anak natin oh. Kahit sa kanya ka na lang maawa. Kahit wag na sa akin. Ginamit mo pa talaga yung anak mo para konsensyahin ako? Please naman po, wag na po kayong umalis. Pasensya ka na talaga pero buo na ang desisyon ko. Gusto ko na makipaghiwalay sa tatay mo. Simula sa araw na to, tapos na kami. Papa Dudut, walang sariling anak ang mga magulang ko kaya inampon nila ako noong sanggol pa lamang. Legal yon at may dokumento, sa katunayan ay dala-dala ko ang apelyido ng tatay ko dahil kasal naman sila ni nanay. Tulad ng sinabi ko ay masaya naman ang pamilyang kinalakhan ko. Nakatira kami sa bahay ng lola ko na nanay ni tatay sa Pagsanhan. Pero akala ko ay mananatiling maayos ang aming pamilya. Pero nagkamali ako. At nagsimula yon noong nalulong sa bisyo ng pag-iinom ng alak ang tatay ko. Noong naghiwalay sina nanay at tatay kay nanay, sana ako sasama. Pero iniwan niya ako kay tatay para may kasama raw ito sa buhay. Kaya ang nangyari, si nanay ang umalis sa bahay namin. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako sanay na wala ang nanay sa bahay. Pero alam ko rin sa sarili ko na malabo na silang magkabalikan ni tatay dahil si nanay na ang sumuko at nagsawa. Doon ako nagsimulang magtanim ng galit sa tatay ko. Nak, ako to. Ang tatay mo. Ay, sandali lang po, Tay. Buksan ko po yung pinto. Ano po yun, Tay? Busy ka ba? Hindi na po. Katatapos ko lang pong gumawa ng mga assignment namin. Grabe, kapapasukan lang. May assignment na kagad kayo? Opo, nagulat nga po ako eh. Pero sige lang, medyo mahigpit din po kasi yung prof namin. Usap-usapan nga po sa school, nang babagsak daw po siya kapag kulang yung estudyante ng mga assignment at saka activity na pinapagawa niya. Hirap talaga ng kolehiyo. Hindi ko yan naranasan kasi hindi naman ako nakatungtong dyan. Opo, mahirap nga po eh, pero nagsisikap naman po ako. Bakit nga po pala niyo tinanong kung busy ako? May sasabihin sana ako. Pasok na lang po muna kayo dito sa kwarto, Tay. Salamat. Dito na ako sa kama mo uupo ha. Sige po. Ano po ba yung sasabihin niyo? Ang totoo,
Nahihiya ako sa'yo, anak. Bakit naman po? Kasi kasalanan ko kaya nasira ang pamilya natin. Kung hindi dahil sa akin nandito pa sana ang nanay mo. Walang ibang dapat sisihin dito, kundi ako. Matanong nga kita, galit ka ba sa akin? Ay. Opo, Tay. Hindi naman kita masisisi. Galit din ako sa sarili ko. Huli na nung naisip kong malaking kasalanan yung nagawa ko sa pamilya natin. Pero ano po ba kasing nangyari? Bakit ba kayo nagiinom ng alak? Naimpluwensyahan lang naman ako ng barkada ko. Kilala niyo naman akong hindi umiinom ng alak, hindi ba? Opo. Kaya nga po gulat na gulat ako tsaka takantaka kami ni nanay sa pagbabago nyo. Ako rin. Hindi ko akalain na sasagarin ko yung limitasyon ko. Noong una, sabi ko sa sarili ko titikim lang ako. Ayos lang naman na paunti-unti, hindi ba? Hanggang sa nasarapan ako. Para akong bumalik sa pagkabinata. Yun bang walang iniisip na ibang tao basta magawa ko lang yung gusto ko. Tapos hinahanap-hanap na ng sistema ko yung alak at di ko na nga napigilan ng sarili ko na uminom at magpakalasing. Kaya lang, doon ko rin nalaman kung sino ako kapag napapasukan ng alak yung sistema ko. Nag-iibang tao ako. Nagiging magagalitin at mainitin ang ulo. Parang hindi ko na kayo kilala ng nanay mo. Pati nga lola mo nasasagot ko na. Tapos nasaktan ko rin ng nanay mo kaya siguro natakot siya sa akin. Nagsawa. At yun, napagod na lang. Naiintindihan ko rin naman po si nanay. Matagal din niya kayong tiniis. Ilang taon din po yung simula nung magbisyo kayo. Pero parang baliwala na lang kami sa inyo. Lalo na si nanay. Kaya yun, nagsawa na lang siya. Tama nga po yung sinabi ng teacher ko nung high school na hindi lang sugal at bawal na gamot ang nakakasira ng buhay at pamilya ng isang tao. Kasama na rin po dun yung alak. Sana lang po talaga nung una pa lang iniwasan nyo na. Ay, kaso nangyari na. Nasagad na sa akin ng nanay mo. Kaya iniwan niya na tayo. Kaya nga po nagagalit ako sa inyo. Pero kahit anong gawin ko tatay ko pa rin naman po kayo Malaki po yung utang na loob ko sa inyo ni nanay dahil inampun niyo ako nung maliit pa lang ako. Patawarin mo ako, anak. Masyado ako nadala sa bisyo ko kaya nasira ang pamilya natin. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko para makumbinsi bumalik sa bahay natin ang nanay mo. Sana pwede kong ibalik ang nakaraan. Pag nangyari yun, hindi na ako gagawa ng bagay na ikasisira natin. Iiwasan ko na yung alak pati na rin yung mga barkada ko. Pero dahil nga imposible na yun, sa'yo na lang ako babawi. Buti na lang din pinaiwan ka ng nanay mo sa akin. Alam niyo naman po na mas gusto kong sumama kay nanay, di ba? Pero nakinig po ako sa kanya nung sinabi niyang magpaiwan ako dito dahil wala kayong kasama. Alam ko naman na makananay ka talaga. Kaya nga, tuwan-tuwa ako kasi pumayag ka sa sinabi niya na samahan mo ko. Ayoko naman po talaga mamili sa inyo Pareho ko kayong mahal Pero naisip ko rin na baka mas mahirapan ako pag sumama ako kay nanay. Ang sabi niya, hindi pa raw niya sigurado kung saan siya pupunta. Wala rin naman akong kaklose sa mga kamag-anak niya sa Iloilo kung sakaling uuwi siya doon. Tsaka kaka-enroll ko lang din po. Nangihinayang po ako sa pag-aaral ko kung mahihinto ako. Kaya nga kahit na hindi ako sanay na wala si nanay dito sa bahay at kahit na malungkot na yung pamilya natin, tinitiis ko na lang po. Pakiusap ko lang po talaga tay na sana po magbago na kayo. Pangako, magbabago na ako anak. Hinding-hindi na ako babalik sa dati kong bisyo. Magpapakatino na ako at babawi sa'yo. Aasahan ko po yan tay ha. Oo naman. Salamat po. Papadudot aminado akong tinalaban ako sa pag-iiyak at pagingin ng tawad ni tatay dahil nasira niya ang pamilya namin. Kasabay noon ay lahat-lahat ng galit at hinanakit ko sa kanya ay naglaho na parang bula. Alam ko naman na simulat sa pool ay hindi siya masamang tatay. Kahit na mas close ako noon kay nanay, malapit din naman ako sa tatay ko. Kaso nung napabayaan niya kami ni nanay at ipinagpalit sa bisyo niya ay doon ko napatunayan na hindi siya perpekto.
Sinabi sa akin ng lola ko na patawarin ko na raw ang tatay dahil may katandaan na ito. Totoo naman, matagal ng panahon silang nagsama ni nanay noong bago nila ako inampon. Hindi talaga sila nagkaanak dahil si tatay ang may problema. Maswerte na lamang ako kasi naranasan ko magkaroon ng mga magulang kahit na sa huli ay naghiwalay pa rin sila. Kaya pinilit kong magpatuloy sa buhay kahit na nasasaktan at nalulungkot ako dahil sa nangyari sa pamilya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Papa Dudut, noong 2012 ay nagkaroon ng sakit sa atay si tatay. Gawa na rin ang matagal na panahon niyang pag-inom ng alak. Hindi na tuloy siya nakapagtrabaho dahil sa nangyari nakadagdag yon sa dagok na kinakaharap ng pamilya namin. Kamuntik pa akong huminto sa pag-aaral, buti na lamang ng mga panahong yon ay sinalo ng tiyahing kong wala pang asawa at anak ang gastusin para hindi ako matigil. Bali panganay siyang kapatid ni tatay na nagtatrabaho sa Maynila. Stay in siya at umuwi lamang sa amin sa Laguna tuwing Sabado at Linggo. Kahit na nahihiya ay pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral sa pag-asang may babalik ko ang lahat ng tulong sa akin ng tiyahing ko kapag nakatapos ako. Sa pagpapatuloy ng kwento ko, hindi lingid sa kaalaman ni nanay ang pagkakasakit ni tatay dahil palagi ko yung ibinabalita sa kanya sa text. Pero kahit kailan ay hindi naman siya nag-reply. Kung may nireplyan man siya, sa lahat ng mga text ko ay tungkol lang sa akin, lalo kapag kinukumusta niya ako. Pero ako na mismo ang hindi nag-reply dahil sumasama na ang loob ko sa kanya. Mas nadagdagan pa ang hinanakit ko sa nanay ko noong may nakapagbalita sa amin na meron na raw siyang kinakasama at nasa Cavite raw sila nakatira, Papa Dudut. Gumising po kayo! Bakit ba? Gumising kayo sabi! Aray ko naman! Bakit ka ba nangahampas? Nagtanong pa talaga kayo? Kagagaling ko lang sa school, tapos inabutan ko umiiyak si Lola dun sa labas. Ang sabi niya, lasing na naman daw kayo, kaya pinagising ka niya sa akin. Kausapin daw kita. Ay naman, di ba may sakit na kayo? Bawal na sa inyong uminom ng alak. Alam ko naman kaso hindi ko napigilan eh. Hinahanap-hanap ng katawan ko. Sakto, malungkot din ako ngayon. Pagbigyan mo na ako. Bakit ko kayo pagbibigyan? May sakit na nga kayo. Ay naman hindi naman kayo nakikinig Siguro nagpapakamatay na kayo, no? Oh, bakit kayo umiiyak? Kasi hindi ka nakikinig sa akin. Nagagalit ka na lang kaagad dyan. Tapos sinisigawan mo pa ako. Tama ba yun? Sinisigawan na lang pala ng mga anak kayo ng tatay nila? Nag-aalala lang po ako sa inyo kaya tumataas yung boses ko. Tsaka paano namang hindi ako nakikinig sa inyo? Sabi ko malungkot ako kaya ako uminom. Hindi mo man lang tinanong kung bakit ako malungkot. Nagalit ka na kagad sa akin. O sige, sabihin ninyo. Bakit po ba kayo malungkot? Kasi pinagpalit na ako ng nanay mo sa iba. Meron na siyang bagong kinakasama. Sino hindi malulungkot doon? Ay naman, wala na po tayong magagawa kung yun yung gusto ni nanay. Ganun na lang yun? Wala na tayong gagawin? Hindi ko naman po alam kung anong pwede nating gawin Naiintindihan ko yung lungkot nyo pero ano po bang magagawa natin? Ano magagawa ko? Alangan naman pigilan ko siya magkagusto dun sa bago niya. Imposible naman yun, di ba? Alam ko namang imposible. Pero sobra naman yung nanay mo. 1 taon pa lang naman kaming hiwalay. Tapos nakuha niya na ako ipagpalit sa iba. Siguro, matagal na siyang may iba. Hinintay niya lang na maghiwalay kami. Hindi ko na rin po alam kung ano po yung totoo. Kung makapagsalita ka parang mas kinakampihan mo pa yung nanay mo ha. Tay, hindi ko kinakampihan si nanay. Sa totoo lang, hindi ako masaya na meron siyang iba kasi ibig sabihin lang nun hindi na talaga niya kayo mahal. Umasa pa naman ako na magkakaayos kayo kahit na alam kong imposible nang mangyari yon.
Di wala na nga siyang pakialam nung binalita ako sa kanya na nagkasakit kayo eh. Eh di mas lalo na ngayon kasi meron na siyang iba. Yun na nga eh. Kaya nga gusto ko na lang magpakalunod sa alak para… Ay! Pwede ba tumigil na kayo? Bakit ka ba naninigaw? Eh kasi hindi kayo nakakaintindi. Anong hindi ko naiintindihan? Sige, paintindi mo sa akin. Ipapaalala ko lang sa inyo to, Tay, ha? Nangako kayo sa akin na hindi na kayo babalik sa dati niyong bisyo. Ang sabi niyo pa nga, gusto niyong bumawi sa akin. Naiintindihan ko naman na hindi na kayo makakabawi sa akin kasi nga nagkasakit na kayo. Alam niyo pag nasa school ako, lagi ko kayong iniisip. Hindi na nga ako makapag-concentrate sa lesson namin kasi gusto ko nang umuwi para makita kayo eh. Natatakot ako na baka isang araw mawala na lang kayo sa akin. Pero parang kayo naman yung walang pakialam. Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan na pala yung pinagdadaanan mo. Akala ko ako lang yung nahihirapan. Pati na rin pala ikaw. Hindi lang naman po ako. Pati sina Lola tsaka si Tia. Pero hindi naman kami nagre-reklamo eh. Dahil mahal namin kayo. Wala kaming ibang gusto kundi gumaling kayo. Kaya dapat alagaan nyo naman mabuti yung sarili nyo. Kaya lang hindi naman ganun yung nangyayari eh. Laging sinasabi sa akin ni Lola na ang hirap yung painumin ng gamot. Tapos kumakain pa kayo ng mga pagkain na bawal sa inyo. Ngayon naman, malalaman ko uminom kayo ng alak. Ano na lang ang mangyayari sa inyo niyan, Tay? Hindi ko na kasi talaga alam yung gagawin ko. Nawawala na ako ng pag-asa na gagaling pa ako sa pesteng sakit na to. Tapos, dinagdagan pa ng nanay mo yung sama ng loob ko. Hayaan niyo na po si nanay. Hindi niya na tayo mahal eh. Pinagpalit na nga niya tayo sa iba, di ba? Sign na yon para tigilan na natin siya. Kung doon siya mas edi bahala siya sa buhay niya. Hindi ko yata kaya yung sinabi mo. Hindi naman yun ganun kadali. Kaya nyo, pero ayaw nyo lang gawin. Dahil hanggang ngayon iniisip nyo pa rin si nanay. Tapos siya wala nang pakialam sa inyo. Napaka-unfair niya kaya nga galit ako sa kanya eh. Tay, kahit ako na lang po yung gawin yung dahilan para gumaling. Kahit hindi na po si nanay. Total naman hindi niya na tayo mahal eh. Kaya nga tay, hayaan na natin siya. Nakikiusap ako sa inyo, tay. Parang awa nyo na. Papadudot awang-awa ako sa tatay ko dahil sobrang lungkot niya nang malaman naming may bago nang kinakasama si nanay. Pero hindi ko nagustuhan ang paraan niya ng pagiging malungkot dahil parang pinapatay na niya ang kanyang sarili. Hindi ko na rin tuloy napigilang masabi sa kanya ang mga hinanakit at sama ng loob ko na matagal ko nang kinikimkim para lang unahing mapatawad siya. Alam ko sa puso ko na mahal ko ang tatay pero hinding-hindi mabubura noon ang mga pagkukulang niya sa pamilya namin. At nang dahil nga sa pagkakasakit niya ay lalong nadagdagan ang aming mga isipin. Pati na rin ang mga gastusin. Sa totoo lang ay napakahirap mag-focus sa pag-aaral kasi lagi akong nag-aalala sa kalagayan niya. Natatakot ako na baka isang araw ay mawala siya sa akin. Wala na nga si nanay, pati ba naman si tatay ay kukunin pa. Ayokong mangyari yon kaya naggalit ako ng husto sa ginawa ng tatay ko na pag-inom ng alak sa kabila ng malubhan niyang sakit. Makaraan ng 4 na buwan ay nangyari ang kinakatakutan ko. Lalong lumubha ang sakit ni tatay hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw at namaalam na sa amin. Nay, sige na po. Sagutin niyo na po yung tawag. Hello? Hello po? Oh, Clarissa. Napatawag ka, nak. Nay? Nay? Ano ba yun? Bakit ka umiiyak? Si tatay po kasi. Ano nangyari sa tatay mo? Wala na po siya. Patay na po siya. Ano? Bakit? Ano nangyari? Ano pong anong nangyari? Eh di ba may sakit siya? Sinabi ko sa inyo yon pero di nyo man lang nireplyan yung mga text ko. Pasensya ka na. Busy lang talaga ako nun. Buntis na kasi ako nun, nak. Ha? Ano
pong sabi nyo? Buntis kayo? Oo. Sa wakas magkakaanak na ako. Yung galing talaga sa akin, kaya lang sinabi ng OB ko na delikado raw yung pagbubuntis ko gawa na ng edad ko. Milagrong araw na nabuntis pa ako eh. Pinayuhan niya ako na wag muna magkikikilos at bawal din ma-stress. Kaya pasensya na kung hindi ko nireplyan yung mga text mo nung nagkasakit ang tatay mo. Pero ganun ba talaga kadelikado yung pagbubuntis nyo para hindi kayo mag-reply kahit isang beses tungkol sa sitwasyon ni tatay? Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko na nga delikado, di ba? Ayoko namang mapahamak yung anak ko. Tsaka wala na ako magagawa kung nagkasakit yung tatay mo. Hindi naman ako doktor para pagalingin siya. Kasalanan naman niya kung bakit siya nagkasakit, di ba? Kaiinom niyo ng alak. Masyado kasi siyang abusado sa katawan niya nung araw. Nay! Naririnig niyo po ba yung sinasabi nyo? Nakuha niyo pa talagang sisihin si tatay dahil nagkasakit siya? Ang sama niyo naman! Huwag mo ako sigawan ha! Bababaan kita ng tawag! Teka, Nay! Kaya nga huwag ka sumigaw! Nai-stress ako eh! Tapos kung ano-ano pang binabalita mo sa akin. Ano kung ano-anong binabalita ko sa inyo? Hindi po ibang tao yung pinag-uusapan natin. Si tatay po yun, Nay! Tsaka, hindi man lang po ba kayo nalungkot kasi wala na siya? Nalungkot naman. Kaya rin po ako napatawag sa inyo para pakiusapan po kayo na sana makapunta po kayo sa burol niya. Ha? Sige na po, Nay. Para naman makita niyo rin siya kahit na sa huling pagkakataon. Ano kasi? Ano pong ano kasi? Hindi pa ako pwedeng lumabas-labas. Malapit na kasi ang kabuanan ko. Paano na lang kung may mangyaring masama sa baby ko? Magagawan mo ba ako ng panibago? Naririnig niyo ba talaga ang pinagsasasabi niyo? Pinapupunta mo pa kasi ako dyan sa burol ng tatay mo. Hindi naman ako kailangan dyan. Kaya niyo na yan. Nay naman eh! Totoo naman sinabi ko ah. Tsaka galit sa akin mga kamag-anak ng tatay mo. Mamaya awayin nila ako di lalo ako ma-stress. Ayoko naman mapahamak yung pinagbubuntis ko. Lagot ako nito sa kinakasama ko. Pero hindi naman po ibang tao si tatay. At saka baka nakakalimutan niyo na asawa niyo siya. Kasal po kayo, di ba? Kasal nga kami pero napawalang bisa na yun nung namatay siya. Kaya wala na akong papel sa buhay niya. Ibig sabihin wala na rin kayong papel sa buhay ko? Anak niyo pa rin naman ako, di ba? Kahit naampon niyo lang ako ni tatay, anak niyo pa rin ako, Nay! Magkaibang bagay naman yun. Siyempre, hindi ko pa rin nakakalimutan na anak kita. Talaga lang ha? Simula nung iniwan niyo ako kay tatay at hindi man lang kinumusta, pakiramdam ko, kinalimutan niyo na ako. Tapos ngayon magkakaanak na kayo, saan pa ako lulugar sa buhay niyo? Clarissa naman, pwede ba huwag ka madrama? Lalo ko nai-stress sa'yo eh. Gusto ko lang naman pong magsabi ng nararamdaman ko eh. Siguro tinuturuan ka nila dyan ng mga sasabihin mo sa akin, no? Bakit naman nila ako tuturuan ng mga sasabihin ko sa inyo? Para ganyan maging tono mo sa akin. Para maging pabalang ka kung magsalita. Paano ako naging pabalang sumagot sa inyo, Nay? Tsaka, mababait po ang mga kamag-anak ni tatay. Mahal nila ako, lalo na po si Lola. Hindi nila magagawa yung binibintang ninyo. Ay nako, pakitang tao lang naman yung mga yan. Hindi ako naniniwala na mabait sila. Kasi nung nandyan ako, lagi nila ako pinagtutulungan. Lalo na yung lola mo. Kesyo hindi ko raw mabigyan ng anak yung tatay mo, wala naman sa akin ang problema. O ayan ha, buntis na ako. Ibalita mo yan sa kanila para maniwala na wala sa akin ang diferensya. Hindi po ba talaga kayo pupunta sa burol ni tatay? Hindi pa nga ako pwede lumabas-labas, ang kulit mo naman eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Akala ko ba nag-aaral ka? Bakit parang hindi ka makaintindi? Ay, mabuti pa ibababa ko na to. Inaantok na rin naman ako, gusto ko na matulog. Nay, teka, sandali lang naman po. Kinakausap ko pa po kayo eh. Kung pipilitin mo lang ako na pumunta dyan, wala na tayong dapat pag-usapan. Sana naman maintindihan mo ko. Tapos na kami ng tatay mo. Matagal na kaming hiwalay. Papadudot ang hirap mawala ng tatay. Lalo na at siya na lamang ang magulang ko ng mga panahong yon. Pero sobrang hirap tanggapin na hindi pumunta ang nanay sa burol ni tatay kahit nasa huling pagkakataon. Hindi rin siya nagpakita nung libing pero umasa pa rin ako na darating siya. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko matanggap ang dahilan niya. Sa isip ko ay ayaw niya lang talagang pumunta dahil wala na siyang pakialam sa amin ni tatay
Dahil sa nangyari, lalong nadagdagan ang galit ko sa nanay ko ng mga panahong yon. Marami akong tanong sa kanya, una na doon ay kung paano niya kami nagawang kalimutan ni tatay ng ganong kabilis. Pangalawa ay kung talagang wala na siyang pagmamahal sa tatay ko. Pati ba sa akin ay wala na rin. Kasi nagawa nga niya akong tiisin kahit na nakiusap na ako sa kanya na pumunta sa burol ni tatay para na rin makita ko siya. Ewan ko ba, ramdam ko na mas mahalaga na sa nanay ko ang bago niyang pamilya kesa sa akin na anak niya. Sa huli naisip ko na lamang na sino nga ba ako sa buhay niya. Hindi nga niya ako totoong anak, ampon nga lang naman ako. Papa Dudut, naglakas loob ako na i-add as friend si nanay sa Facebook. Hindi naman natagalan bago niya in-accept ang friend request ko at naging friends kami online. Tapos ay doon ko na nakita lahat ng mga uploaded photo niya kasama ang bago niyang pamilya. Masaya naman ako para sa kanya dahil alam kong matagal na niyang gustong magkaanak. Yung totoong galing sa kanya. Bagay na hindi mabigay ng tatay ko. Pero hindi ko lang mapigilan ang matinding lungkot sa tuwing tinititigan ko ng matagal ang mga larawan nila. Naikukumpara ko kasi yon sa mga pictures namin noong araw kung saan ay buhay pa si tatay at masaya pa ang aming pamilya. Pakiramdam ko, lalong lumiit ang mundo ko ng mga panahong yon. Mas naging aware din ako sa pagiging adopted ko. Kaya para bang wala na akong karapatan na mag-demand ng oras at atensyon sa nanay ko. At kahit na anong adjust ko sa sitwasyon, may mga pagkakataon pa rin na natatalo ako ng aking damdamin. At nangyayari yon sa tuwing stress ako sa pag-aaral dahil merong sabay-sabay na gastusin at bayarin. Ano ba, Clarissa? Gabing-gabi na tumatawag ka pa. Sorry po, Nay. Pero kailangan ko lang po kasi talaga ng tulong nyo. Mukha ba ako superhero? Importante lang po talaga. Kung kaya ko naman, hindi ko na po kayo iistorbohin eh. Yan tayo eh. Naaalala mo lang ako kapag may kailangan ka sa akin. Ano pong naaalala lang pag may kailangan? Baka po nakakalimutan nyo, Nay. Kayo yung hindi nagre-reply sa mga text at chat ko. Tapos idadahilan nyo busy kayo sa anak nyo. Totoo naman na busy ako sa anak ko. Ikaw kaya mag-alaga ng baby, tignan natin kung hindi ka mabusy. Ngayon na nga lang pahinga ko kasi napatulog ko na siya tapos iistorbohin mo naman ako. Importante nga lang po. Ano ba kasi yon? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi mo naman sinasabi yung kailangan mo. Ano po kasi? Ano nga? Pag di ka pa nagsalita, ibababa ko na itong tawag mo. Teka, Nay, magsasalita na po ako. Dali na! Naiya po kasi ako pero wala na rin naman po akong malalapitan eh. Kayo na lang po yung naiisip ko. May project po kami sa school pero kulang na kulang po yung allowance na binibigay sa akin ni Tia. Kasama na po kasi dun yung pamasahe tsaka pagkain ko kaya kapag may kailangan bayaran sa school na medyo malaki, kukulangin po talaga. Naiya naman po kung lumapit pa sa kanya para humingi ng extra na pera dahil malaki-laki na rin po yung gastusin niya sa pag-aaral ko. Kaya po, Nay, sa inyo po sana ako lalapit. Kahit magkano lang po, kailangan ko lang po talaga. Ano ba naman yan? Sige na po. Walang-wala lang talaga po ako ngayon. Tipid na tipid po kasi talaga yung baon ko. Minsan nga po, hindi na ako kumakain sa break time namin para lang po makapagbayad sa mga bayarin. Pag ganyan, dapat wag ka na mahiya sa tiyahin mo. Total siya naman nagpapaaral sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa kanya ka manghingi. Alam naman siguro niya na magastos magpaaral. Maraming bayarin sa mga project katulad nga ng sinabi mo. O dapat taas-taasan niya yung bigay niyang alawan sa'yo. Hindi po yung ganong kadali, Nay. Anong hindi ganun kadali Siya na nga umako sa pagpapaaral sa'yo, di ba? Oo nga po, pero hindi naman niya ako responsibilidad eh. Kayo ni tatay yung dapat na nagpapaaral sa akin, pero naghiwalay naman kayo.
Siguro kaya niyo ako pinaiwan kay tatay kasi wala naman kayong balak na gampanan ng responsibilidad niyo sa akin bilang nanay. Sobra ka naman magsalita. Yun po kasi yung pinaparamdam niyo sa akin eh. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala na akong trabaho ngayon, gawa ng may anak na akong kailangang alagaan. Kaya dapat dito lang ako sa bahay. Tapos yung kita ng kinakasama ko sakto lang para sa amin. Kaya pasensya ka na. Wala akong maibibigay sa'yo. Nay naman eh. Wala nga, Clarissa. Ni pambili nga ng pampaganda ko, walang-wala ako. Tapos gusto mo pang tulungan kita dyan sa mga gastusin mo sa eskwelahan? Aba, hindi naman yata tama yun. Mas hindi naman po tama yung pabayaan niyo ko. Anak niyo pa rin naman ako eh. Ang tagal-tagal ko pong kinimkim lahat ng sama ng loob ko sa inyo dahil nanay ko pa rin kayo. Pero sobra na po kayo. Akala niyo ba hindi ko nahalata na marami kayong dahilan pagdating sa akin? Hindi naman ako nagdadahilan. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Hirap sa'yo makitit utak mo eh. Tapos isusumbat mo pa sa akin yung sama ng loob mo. Huwag mo sabihin galit ka sa akin dahil sa pakikipag-iwalay ko sa tatay mo. Sa kanya ba hindi ka nagalit? Nagalit din naman po ako kay tatay. Pero pinatawad ko na po siya. Tsaka bumawi naman siya sa akin kahit papano. Pero kayo, simula nung umalis kayo dito sa bahay, hindi ko na naramdaman yung pagiging nanay niyo sa akin. Akala niyo ba madali lang yung bigla akong nawala ng nanay? Pero malaki ka na. Hindi ka na alagain. Marami pa rin akong hindi alam sa buhay. At kailangan ko pa rin kayo bilang nanay ko. Hindi na nga pwede yun dahil may bago na akong anak. Mas kailangan niya ako kaysa sa'yo kaya pasensya na talaga. Sige, kapag nakaluwag-luwag ako, padadalang kita ng pera. Pero sa ngayon magtiis ka na muna. Pero kung hindi mo na talaga kaya, mas maganda kung huminto ka na sa pag-aaral. Sa totoo lang kasi tayo. Papa Dudut, hindi nangyari na pinadalhan ako ng pera ni nanay. Lumipas na lamang ang ilang araw pero parang sinabi lang niya yun para paasahin ako. Dismayado na ako sa nanay ko dahil wala na talaga siyang pakialam sa akin. Pakiramdam ko ay namamalimos na lamang ako ng atensyon sa kanya ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay ayoko naman talagang hingin ang tulong niya nang hindi siya pumunta sa burol ni tatay. Pero hiyang-hiya na ako sa tiyahin ko na nagpapaaral sa akin ng mga panahong yon. Alam naman natin na magastos magkolehiyo at habang tumatagal ay mas doble ang ginagastos ko kaysa sa baon ko na natatanggap ko. Tulad ng sinabi ko ay doon ko rin kinukuha ang pamasahe at pangkain ko kaya kulang na kulang talaga. Pero hindi naman ako nagreklamo. Thankful ako kaya lang ay hindi ko mapigil ang dumaing. At matapos nga kung hindi tulungan ni nanay ay wala na akong nagawa kundi ang mas kayanin ang lahat. Kung paano ako naghigpit ng sinturon para makatipid noon ay mas hinigpitan ko pa lalo. Mabilis na lumipas ang isang taon at laking gulat ko na lamang nang nagchat sa akin ang kapatid ko. Bali ate ko siya sa biological parents namin. Noong bagong taon kasi ng 2013 ay bigla nila akong pinag-a-add sa Facebook ng iba pa naming kapatid at kamag-anak. Gusto kasi ng tiyahin ko na kapatid ng biological father ko na magkakilala kaming magpipinsan. Sabi ko nga alam kong ampun lamang ako ng kinilalang nanay at tatay ko. Hindi rin naman nila tinago sa akin yon. Kilala rin nila ang tiyo ko na kapatid ng totoo kong tatay. 5 raw kasi kaming magkakapatid na babae at kamamatay lang ng tatay namin noon. 2 taong gulang pa lamang ako at may pinagbubuntis pa ang mama Salve ko bago kami iniwan ng tatay namin. Fast forward. Ang dahilan kung bakit sinat ako ng ate ko ay upang sabihin na gusto raw nila akong makita dahil lumuwas sila sa Maynila galing sa Zamboanga. Kahit na nag-aalinlangan ako, sa huli ay pinagbigyan ko pa rin ang kanilang kahilingan. Kasama ko ang lola ko noong nakipagkita ako sa kanila sa isang mall sa lugar lang namin, Papa Dudut. Grabe ang mga pamangkin mo. Akala mo walang mall dun sa Zamboanga. Sa ilang araw namin dito palagi kaming nasa mall. Tapos naghahanap palagi ng palaruan. Ganun naman po talaga ang mga bata. Oo nga
Sa bagay, mas malalaki talaga ang mall dito sa Maynila kaya sinusulit na rin nila. Ngayon lang sila nakaluwas eh. Maiba tayo, nak. Buti pumayag kang makipagkita sa amin. Naisip niyo po ba na baka hindi ako pumayag? Oo, kasi baka galit ka sa akin dahil pinaampun kita noon. Pero matagal na yun. Maliit ka pa tapos buntis pa ako sa kapatid yung bunso. Kamamatay lang din ang papa niyo kaya hirap na hirap ako noon. Halos mabaliw ako kasi hindi ko alam kung paano kayo palalakihing magkakapatid. Kaya po ang naisip yung solusyon ipaampon ako? Oo, pero maniwala ka na nung una hindi ako agad pumayag. Siyempre, kayo na lang ang meron ako nung mga panahong yun eh. Pero dahil maliit pa kayo at buntis pa ako, alam ko namang hindi ko kakayanin, kaya pumayag na lang din ako. Inabutan nga ako ng pera ng mga magulang mo pero hindi ko tinanggap. Ano yun? E di parang binenta kita. Sinagot na naman na nila yung pagpapaayos ng papeles para maampong ka ng legal. Ano na po palang nangyari sa inyo matapos niyo po akong ipaampon? Ayun, umuwi kami sa Zamboanga. Sa Navotas kasi kayo pinanganak, maliban sa bunso niyong kapatid. Doon tayo nakatira nung nabubuhay pa ang papa ninyo at pangingisda yung trabaho niya. Kaso, nagkasakit siya at maagang kinuha sa atin. Ako naman walang trabaho noon maliban sa pag-aalaga sa inyo. Kaya walang-wala talaga ako nung namatay yung papa niyo. Ultimong panlibing, wala ako. Buti pinagtulungan ng mga kapatid niya na maburol siya at mapalibing ng maayos. Ibig sabihin sa Navotas po nakalibing si Papa? Oo. Plano nga sana naming puntahan ng ate mo bago kami umuwi sa Zamboanga. Gusto mo bang sumama? Hindi po ako sigurado May pasok po kasi ako sa school. Minsan lang naman anak. Saka para makita mo rin yung puntod ng papa mo. Siguradong matutuwa yun. Titingnan ko po pero hindi po ako mangangako Sige. Pero sana makasama ka. Kumusta pala yung mga magulang mo? Yung mga nag-ampun sa'yo? Alam mo, mababait yung mga yun. Tuwang-tuwa sila nung unang beses ka nilang nakita. Tagal na raw kasi nila talagang gustong magkaanak. Kaso hindi binibiyayaan Si tatay po wala na. Anong wala na? Patay na po siya. Hala, kailan pa? Last year lang po dahil nagkasakit po siya sa atay. Kumusta kayo ng nanay mo? Ako po hindi po ako okay pero kinakaya ko pa rin po. Si nanay naman, mukhang okay na naman po siya. Meron na po siyang anak na totoong galing sa kanya at may iba na po siyang kinakasama. Agad-agad? Hiwalay na naman po sila noon ni tatay. Bali nung 2011 pa po. Grabe naman. Bakit hindi ka sumama sa nanay mo? Di ba ganun kadalasan pag naghihiwalay ang mag-aasawa? Sa babae na pupunta yung mga anak? Sa kanya nga po ako dapat sasama. Kaso pinaiwan niya ako kay tatay. Para daw po may kasama siya sa buhay. Matanda na rin po kasi ang tatay ko noon Pero maayos naman ang trato sa'yo ng pamilya ng tatay mo. Maayos naman po. Mababait naman po sila, lalo na po si Lola. Sinong nagpapaaral sa'yo ngayon sa kolehiyo? Si Tia po, bali ate po ni tatay. Maswerte ka pa rin kasi merong nagpapaaral sa'yo. Magsikap ka nang makapagtapos ka anak. Kasi pag nagkataon, ikaw pa lang ang makapagtatapos sa inyong magkakapatid. Hindi po ba nakagraduate ng college si ate? Hindi Nag-asawa na agad yung ate mo. Saka wala rin naman akong pampaaral sa kanya nun. Kaya nagtrabaho na lang siya para makatulong sa amin. Pagdating kasi namin nun sa Zamboanga, nakituloy kami sa bahay ng lolo at lola mo. Tapos namasukan ako bilang labandera, planchadora, tagalinis ng kubeta, at nagtindera rin ako ng mga gulay sa palengke. Doon ko na nakilala yung kinakasama ko ngayon at tatay nung pinakabunso kong anak na babae. Ibig sabihin, may iba pa po pala kayong mga anak? Oo, 3 rin ang anak namin nung kinakasama ko. 2 lalaki saka 1 babae. Anak nyo rin pala yung maliit na batang yun. Kala ko apo nyo na Akala ko pinsan siya ng mga pamangkin ko. Naku, hindi! Magkaedad lang sila, pero magtsahin talaga sila. Marami ring napagkakamalang apo ko siya, pero anak ko talaga. Sa bagay, sino bang mag-aakala na magkakaanak pa ulit ako sa edad kong to? Ganun yata kapag madaling mabuntis Papa Dudut, dapat masaya ako dahil sa wakas ay nakita at nayakap ko na ang biological mother ko.
Pero wala akong maramdaman ni katiting na ligaya ng mga panahong yon. Oo, at maayos ako nakipag-usap sa kanila, lalo na sa mama ko. Pero hindi ko talaga mahanap sa puso ko yung kaligayahan na nararamdaman ng ibang anak na pinaampon at pagkalipas ng mahabang panahon ay nakita ang tunay na magulang. Para sa akin ay normal na araw lang yon. Naisip ko pa nga na sana'y matapos na ang araw na yon para makauwi na kami ni Lola. Pagod na pagod din kasi ako noon sa mga pamangking ko sa ate dahil sobrang lilikot at ligalik. Dagdag pa yung bunsong kapatid kong babae sa mama ko. Hindi ako sanay sa mga bata kaya para bang na-culture shock ako noong nagkita kami. Bali ang ate ko kasama ang asawa niya at 2 anak na lalaki. Si mama kasama ang bunso niyang anak na babae sa bago niyang kinakasama. Ako at si Lola ang nagkita-kita ng araw na yon. Yung iba kong mga kapatid ay nasa Zamboanga. May isa nang namatay dahil sa heart problem na aminado akong kinalungkot ko. Nang natapos ang araw na yon, tahimik lang ako habang pauwi kami ni Lola sa bahay. Nag-alala pa nga siya dahil akala niya may sakit ako. Pero sinabi ko lang sa kanya na napagod lang ako ng husto. Papadudot ng sumunod na araw ay nakita ko na lamang na naka-upload na sa Facebook ang picture namin ng biological mother ko kasama ang half-sister ko. Ate ko, mga anak niya at mister niya. Marami sa mga kamag-anak namin ang nag-like ng mga picture. Pero meron din akong nabasang comment na masaya raw sila dahil sa wakas ay nagkita-kita na kami. Habang tinitingnan ko ang mga picture namin ay hindi talaga maitatanggi na para kaming pinagbiyak na bunga ng ate ko. Kamukha ko rin ang mama ko pero habang tumatagal ay bigla na lamang akong naluha kaya tinigilan ko na ang pagtingin sa mga pictures. Kaso'y kinahaponan ding yon ay galit na umuwi ang tiyahin ko galing sa trabaho niya sa Maynila. Dali-dali raw talaga siyang umuwi sa amin sa pagsanhan dahil nakita raw niya ang mga uploaded picture namin ng biological mother at mga kapatid ko na nakatag sa akin sa Facebook. Pinagalitan niya rin si Lola dahil pumayag na makipagkita ako sa totoo kong nanay. Katuwiran ni Lola wala naman daw masama doon dahil naging maayos naman ang lahat. Pero ayon ng tiyahin ko na umeeksena sa buhay ko ang mama at mga kapatid ko lalo ngayon na nag-aaral pa ako. Baka raw mawala ako sa focus dahil sa kanila na sa totoo lang ay nangyari ng mga panahong yon, Papa Dudut. Anak naman, bakit hindi ka sumama sa amin ng mga kapatid mo nung dumalaw kami sa puntod ng papa nyo? Akala ko pa naman makakasama ka. Wala naman po akong pinangako na makakasama ako. Ang sabi ko po titingnan ko. Pero ayun nga po, busy po ako sa school. Kahit na, minsan lang naman tayo pumunta doon ng magkakasama. Ano pong kahit na? Ibig sabihin, gusto niyong umabsent ako para lang sumama sa inyo? Oo hindi ba pwede yun? Di ba pwede namang magpasa ng excuse letter pag a-absent ka? Baka po nakakalimutan niyo na hindi na po ako high school. College na po ako. Nag-aaral ka pa rin naman, pareho lang yun. Ay, hindi po pareho yun. Magkaiba po. Mas mahigpit na po sa college. May mga professor po ako na nambabagsak kapag absent sa klase nila. Kahit isang beses lang po sa buong semester. Kaya po hindi po ako pwede basta-basta na lang umabsent para lang po sumama sa inyo. Sobra ka namang magsalita. Ayaw mo na ba kaming makita? Saan naman po galing yan? Naisip ko lang base sa pananalita mo. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Para sa akin, gano'n na rin yun. Ay, grabe ka, nak. Nakakatampo ka. Bakit naman po kayo magtatampo? Dapat nga po matuwa kayo kasi nag-aaral ako mabuti. Yung pag-aaral mababalikan mo naman sa susunod na araw. Pero yung araw na sana sumama ka sa amin ng mga kapatid mo para madalaw yung puntod ng papa mo, matagal uli bago mangyari. Baka nga hindi agad-agad mangyari kasi uuwi na kami sa Zamboanga sa susunod na linggo. Huwag niyo na po akong konsensyahin. Hindi ko naman po ginusto na maging busy nung araw na yun Hindi raw ginusto. Ang sabihin mo, sinadya mong maging busy para hindi makapunta.
Akala mo hindi ko napapansin na tahimik ka lang nung unang beses na nakita tayo? Tapos parang naiinis ka pa na nakasama mo yung mga pamangkin mo. O tama ba yon? Noon lang tayo nakita tapos ganun pang ugali mo. Ano pong mali doon? Sabi nyo nga nun lang kami nagkita. Nun lang din po tayo nagkita. Dapat po ba nagtatatalon ako sa tuwa? Hindi naman sa ganun. Pero sana nakipaglaro ka man lang sa mga pamangkin mo. Nakipaglaro naman po ako sa kanila. Hindi nga lang po matagal kasi napagod kagad ako. Kasi naman ang kukulit nila eh. Natural, mga bata yun eh. Ano pa bang aasahan mo sa mga bata? Di maglilikot talaga. Sorry po pero hindi po talaga ako sanay sa mga bata eh. Sa bagay, lumaki ka nga palang walang kapatid kaya ganyan ang ugali mo. Wala naman po sigurong masama sa ugali ko. Wala naman pero kakaiba lang sa paningin. Hindi lang po siguro ako sanay. Oo, kasi mas sanay ako sa maingay at magulo dahil marami kami at sama-sama ang mga kapatid mo sa bahay. Masaya naman yung ganon. Masaya rin naman po ako kahit na ako lang po mag-isa sa bahay nila Lola. Siguro sanayan lang po talaga. Pero hindi po ibig sabihin nun masama na po yung ugali ko. Hindi ko naman po kayo binastos nung nagkita tayo, di ba? Hindi lang po talaga ako sanay sa ganon. Kala ko kasi kayo lang ni ate yung makikita ko. Pero nagulat na lang po ako kasi ang dami nyo pala. Nangyari na yon, wala na tayong magagawa. Sana lang sa susunod na yayain ka namin na makipagkita, pumayag ka naman. Huwag mo na kaming pahirapan. Hindi ko naman po kayo pinahihirapan. Sa totoo lang, ako nga po yung pinahihirapan nyo eh. Paano ka naman namin pinahihirapan? Ay, wala po. Huwag yun na pong intindihin yun. Sabihin mo na sa nanay, ano ba yon? Wala po talaga. Huwag yun na rin po akong pilitin na sabihin sa inyo. Ay nako, ganyan ba talaga ang ugali mo? Ay, sige na ma. Bababa ko na po to. Matutulog na po ako. Pagod na rin po kasi ako eh. Sandali lang naman. Maaga pa oh. Gabi na po sa akin ng 10 p.m. Tsaka maaga pa po ako bukas sa school kaya kailangan ko na po talaga matulog ng maaga. Teka lang, may sinasabi pa ako eh. Good night po. Bye. Papa Dudut, alam ko naman na gusto lang sulitin ng mama ko ang mga panahon na nasa Maynila sila. Kaya gusto nila akong makita palagi. Pero dahil nga busy ako sa school at ayaw ng tiyahing ko na makipagkita ako sa kanila, ako na ang naipit. Masyado pa naman silang demanding kapag gusto nilang makipagkita ako sa kanila. As in, ura-urada. Nambibigla sila kaya wala na akong choice. Halimbawa noon ay sasabihin na lang nila na nandun na sila sa mall na malapit sa amin at kokonsensyahin nila ako na siputin sila dahil sayang naman daw ang pinamasahe nila. Sa totoo lang, lalo akong na-pressure ng mga panahong yon, hindi lang sa pag-aaral kundi sa sarili kong pamilya. Doon ko na na-realize na tama ang tiyahing ko dahil ginulo lamang nila ako. Hindi naman ako galit sa kanila pero feeling ko wrong timing ang pagkikita namin ng mga panahong yon. Dagdagan pa ng nanay ko na nagsimulang mag-message sa akin sa messenger dahil galit daw siya na nakipagkita ako sa biological mother ko samantalang hindi ko man lang siya magawang kumustahin. Guilty ako doon dahil nilimitahan ko na ang pagme-message sa kanya kasi wala rin naman akong napapala. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga panahong yon. Para na akong masisiraan ng ulo. Sobrang hirap na ang kalooban ko dahil hindi ko alam kung sino ang susundin at uunahin sa kanilang lahat. Dagdagan pa noong pag-aaral ko na napakaraming gastusin at bayarin tapos ay wala pa akong malapitan, Papa Dudut. Oh, Nak, napatawag ka. Pasensya na po kayo na istorbo ko kayo. Nako, hindi ka istorbo. Sakto nga kasi katatapos ko lang maglaba. At eto, kaupo ko lang sa bangko. Grabe, sakit ng balakang ko. Nangalay ba naman eh. Baka marami po kayo nilabhan. Gabundok sa dami. Biruin mo, damit ng mga kapatid mo. Tapos ng tatay-tatayan mo. Yung iba sa mga apo ko. Kasi may sakit ang ate mo ngayon eh. Ano pong sakit ni ate? Ano pa nga ba? Di UTI. Lagi na lang siyang may ganon.
Ewan ko ba dun sa ate mong yun? Parang hindi na gumagaling. Nagpa-check up na po ba siya? Oo, pero parang matagal na nung nagpa-check up siya. Hindi pa naulit kasi nagipit silang mag-asawa ngayon. Ilang araw na rin yung sakit niya. Yung asawa kasi niya, nadisgrasya sa motor. Tapos daming galos ng bayaw mo. Kawawa naman. Pati yung kasama niya. Tapos mga anak nila may ubot sipon. Ay, pamilyang may sakit. Ay, nakakalungkot naman po yung nangyari. Pero sana po gumaling na sila. Paanong gagaling? Wala ngang pambili ng gamot. Di makapamasada yung asawa ng ate mo. Gawa nga nang nagpapagaling pa sa mga galos sa katawan. Tricycle driver kasi yon, pero nakikipasada lang. Ika-ika pa rin dahil nadaganan ng tambucho yung binti. Grabe pag inabot ka nga naman ng malas, no? Teka, maiba tayo. Bakit ka nga pala napatawag? Wala naman po. Sige na, sabihin mo na. Ano yon? Nahihiya po akong magsabi lalo na ngayon na marami pala kayong problema dyan. Pero wala na po kasi ako malalapitan Kaya nga, sabihin mo na. Ano ba yon? Pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo tungkol sa bayarin ko? Ha? Bayarin? Saan? Sa school po. May ambagan kasi kami para sa gagawin naming activity. Medyo malaki po kasi. Hindi ko na po kayang kunin sa baon ko. Anak, pasensya na. Medyo gipit din kami Yung tatay-tatayan mo, panay daing ng masakit ang tiyan. Ewan kung empacho yun o ano. Ilang araw na siyang hindi makabangon sa higaan, kaya hindi makapangisda. Yung bunso mo namang kapatid, yung maliit na bata na sinama ko dyan, ayun, nahawaan ng ubot sipon ng mga anak ng ate mo. Kaninang umaga nga't sinisinat Namumroblema ako kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot. Ganun po ba? Oo Kaya pasensya ka na kasi wala akong maibibigay. Okay lang po, ma. Sinubukan ko lang naman po. Ba't di ka nalang manghingi dyan sa tiyahin mo na nagpapaaral sa'yo? Nahihiya na po kasi ako sa kanya Ang dami na po niyang gastos sa akin. Magastos talaga ang kolehiyo. Pero mabuti na rin na nandiyan ka. Kasi kung nasa akin ka, hindi naman kita kayang pag-aralin Baka matulad ka lang sa ate mo. Kung hindi nagtatrabaho, baka nakapangasawa ng maaga. Hindi niyo po ba man lang ako pagsisikapan na igapang yung pag-aaral namin kahit mahirap? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Ano lang po, naisip ko lang naman. Kasi parang ang unfair po ninyo Aanak-anak kayo ng marami tapos ipapaampon nyo kasi hindi nyo kayang buhayin. Abay, hindi ko namang ginusto na dumami kayo. Yung tatay niyo ang mahilig at laging mainit sa kama kaya lagi akong buntis. Kung ako lang, tama na yung 1 hanggang 2 anak dahil mahirap ang buhay. Tapos namatay pa siya ng maaga. Di wala na akong katuwang. Kawawa naman ako. Alam mo ikaw, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa akin na nanay mo. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko noong araw. Wala rin naman po kayong alam sa hirap na pinagdaanan ko Ba't sumasagot ka pa talaga? Lagi na lang hirap niyo yung mahalaga. Paano naman yung hirap ko? Hindi rin madali yung buhay ko lalo na ngayong wala na si tatay. Tsaka may iba ng pamilya si nanay. Tapos bumalik nga kayo sa buhay ko. Pero parang hindi ko rin naman nararamdaman na may mama ako. Naririnig mo ba yung mga pinagsasabi mong bata ka? Opo, naririnig ko naman ng malinaw. At matagal ko na rin tong kinikim-kim. Sa totoo lang, inggit na inggit ako sa mga kaklase ko Kasi kahit hindi sila mayaman, meron silang mababait at masisipag na magulang. Meron din naman ako 2 pa nga nanay ko di ba? Kayo tsaka yung umampun sa akin. Pero parang pareho naman kayong wala namang pakialam sa akin. Hindi ko maramdaman na sinusuportahan niyo ako tsaka tinutulungan niyo ako. Tapos lagi pa kayo nagagalit sa akin kapag hindi ko kayo nakukumusta. Ako ba kinumusta niyo? Tinanong niyo ba kung ayos lang ako? Kung kaya ko pa ba? Hindi naman, di ba? Nakakasama kayo ng loob. Hirap niyo lang ang mahalaga sa inyo. Wala talaga kayong pakialam sa mga pinagdadaanan ko. Papa Dudut, pinatayan ko na ng tawag si mama ng panahong yon. Inoff ko rin ang cellphone ko pagkatapos ay tahimik akong umiyak habang nakasubsob ang mukha ko sa aking unan.
Sobrang bigat kasi ng nararamdaman ko ng mga panahong yon at tanging pag-iyak na lang ang kaya kong gawin. Pakiramdam ko ay wala na akong lakas para magsalita, magalit o lumaban. Nalulungkot ako at nasasaktan ng husto dahil may dalawa nga akong nanay pero hindi ko naman sila maramdamang pareho. Napapagod na rin ako sa mga demand nila ng pakikipagkita sa akin kahit busy ako sa school. Hindi ko sila mapagbigyan kasi hindi rin naman nila ako tinutulungan financially. Mabuti sana kung may trabaho na ako noon, estudyante pa lamang ako. Saka nanay ko sila. Hindi naman siguro sobra na humingi ako ng tulong sa kanila. Sa kabila ng lahat ay alam kong hindi ko na sila maaasahan kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan upang tulungan ang aking sarili. Matagal ko na rin namang pinag-iisipan ang pag-working student lalo na noong nagkaroon ako ng maluwag na schedule sa klase noong sumunod na semestre. Nag-part-time ako sa printing shop na malapit lang din sa aming university. At aminin ko na malaki ang naitutulong ng sweldo ko doon para tustusan ang mga gastusin ko sa eskwelahan. Proud ako sa sarili ko dahil nakaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi nagtagal, nakagraduate ako at natupad ko ang pangarap kong maging teacher. Sobrang proud sa akin ang dalawang nanay ko. Kapwa rin naman sila humingi ng sorry sa akin dahil sa sama ng loob ng ibinigay nila sa akin at pinatawad ko na sila dahil ayokong may daladalang mabigat sa aking dibdib. Sa kasalukuyan ay nandito na ako sa Pampanga dahil taga rito ang mister ko. Yung nanay ko na umampun sa akin ay nasa Cavite pa rin kasama ang pamilya niya. Minsan ay dumadalaw kami doon ng anak ko para makita at kumustahin siya. Ang totoong nanay ko naman ay nasa Zamboanga pa rin. Pinagpaplanuhan nga namin na magbakasyon doon ngayong 2025 para makita naman niya ang apo niya sa akin. Maraming salamat Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Malaking bagay ito sa akin, sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Lagi nating tandaan na kapag may pangarap tayo ay gawin natin ang lahat para makamit ito. Pag para sa atin ang isang bagay, ibibigay yon sa atin kahit na anong mangyari. God bless po sa inyong istasyon and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clarissa. Mga kabarangay, ang pagkakaroon ng pangarap ang nagsisilbing gasolina o motivation ng isang tao upang magpatuloy. Kapag may goal tayo sa buhay ay hindi tayo hihinto o susuko hanggat hindi natin ito nakakamit. At kahit na matagal at mahirap ang mga pinagdaanan natin, magsisilbi nating lakas ang ating mga pangarap. Yan ang eksaktong karanasan na ibinahagi sa atin ngayong Sabado ng kabarangay nating si Clarissa. Magsilbi rin sanang inspirasyon sa mga magulang ang kwento ng ating letter sender para paghandaan at pagsikapan ang hinaharap ng ating mga anak. Responsibilidad natin sila at hindi natin dapat pabayaan. Hiniling natin sila sa may kapal at dinala sa mundong ito upang bigyan tayo ng kasiyahan. Kaya marapat lang na huwag natin silang ipagpalit sa mga bagay na wala namang pakinabang sa buhay natin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.